Hello po mga kaaswang. Bago po natin simulan ang kwento, ay may kunting ipabatid lang ako sa inyo. Libre lang po ang mag-like at subscribe sa ating channel. At ayon sa mga eksperto, ito raw ay mas lalong nakakaganda at nakakagwapo. Sana'y maniwala kayo kahit medyo sinungaling ako. Simulan na natin. Mapagpalang araw, Sir Casper. Itago niyo na lang ako sa pangalang Henry. Tubong antiki po. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari po ito taong 1992. Isa akong negosyante at mayroong iba't ibang negosyo. Sa mga panahong ito, sa sobrang dami kong negosyo, hindi ko na natutukan ng iba. Wala rin kasi akong makakatuwang pansamantala dahil buntis ang aking asawa nung mga panahong iyan. At kailangan nitong manatili sa bahay kasama ang aking nanay. May pagkasensitibo kasi ang pagbubuntis ng misis ko noon, kaya kailangan doble ingat kami. May gusto akong itigil na isa sa aming mga negosyo noon. Ayon ang bintahan ng mga gulay. Di naman kalayuan sa bahay namin iyon. Ayon kasi ang aming negosyo na ayaw mawala ng aking asawa. Dahil maaari daw namin iyon pakinabangan pagdating ng panahon sa hindi malamang dahilan. Pag pinag-usapan namin ang pagtigil sa produksyon nito, ay iniiba nito ang usapan at saka nagagalit. Mapapakinabangan daw namin ang gulayan na yon kung sakali. Malaki daw ang magiging ambag noon sa amin sa hinaharap. Ayon dito, iniintindi ko na lamang ito dahil nga buntis at baka makasama pa sa aming anak. Dahil nga palagi akong wala. Ang palaging kasama lamang nito sa bahay ay ang aking ina. Ngunit kalaunan ay mas pinili ko munang manatili sa asawa ko na kasama sila. Pinagkatiwala ko muna sa aking mga trabahador ang aking mga negosyo. Ayaw rin kasi iwan ni nanay si Maria dahil nasa lugar kami kung saan maraming aswang ang nakatira. Marami na kasing nakuhanan ng sanggol at napatay na buntis sa aming mismong lugar dahil sa pagnanais ng mga aswang na namataan daw na isang tribo sila. Marami ring sabi-sabi na hindi lamang iisang aswang kung umatake ang mga ito. Maramihan daw sila kung sumugod. Kaya kailangan ng triple ingat, lalo na sa mga buntis. Naninira daw kasi ito ng bubong at bintana. Kung minsan ay nanluloob pa ang mga desperadong aswang. Taon-taon daw kasi may tradisyon ang mga ito na pag-aalay ng mga sanggol sa sinasamba nilang demonyo. Sa sobrang daming lumutang na biktima nito, hindi pa rin tukoy kung sino talaga ang mga aswang. Kahit sino ay wala pang nakakahuli sa mga ito at nakakapatay sa isa sa mga ito. Nakakatakot kasi ang wangis, maging ang lakas ng mga ito. Puro ako ito. Mababagsik talaga ang mga aswang, kaya medyo kritikal ang aking asawa. Kaya kung maaari, hindi namin ito pinapalabas at hindi namin inaalis sa aming mga paningin. Hanggang umabot ng 4 na buwan ang pagbubuntis ni Maria at sobrang nagpapasalamat kami
Dahil kahit anong pagpaparamdam ay wala kaming nararamdaman, kahit huni man lang ay wala talaga. Doon ako napanatag at nagsimulang umalis-alis para bisitahin ang aming mga negosyo. Masaya akong nagpaalam kay Mama at kay Maria. Nangako naman ang mga ito na tatawagan ako kung may mangyari mang masama o hindi ka nais-nais sa aming bahay. At nangako din akong agad akong re-responde anumang oras na kailanganin nila ang tulong ko. Linggo na ang nakakalipas at nakakatuwang. Wala pa akong natatanggap na tawag mula sa mga ito. Pahiwatig na nasa maayos silang kalagayan. At sumapit ang araw ng aking pag-uwi. Sakto nun. 5 buwan na ang anak namin sa sinapupunan ng asawa ko. Di pa ako nakakababa ng sasakyan. May nakita akong grupo ng misteryosong mga tao. Dahil siguro sa kanilang kasuotan o dahil hindi ito moderno at makaluma pa. Hindi sila pamilyar sa akin ngunit nakatitig sila sa bahay namin. Kinutuban ako ng masama. Ngunit nagtaka ako na bakit medyo malayo naman sila sa bahay. Nagdududa pa rin ako na baka magnanakaw sila. Kaya hindi muna ako bumaba para makita ko ang kanilang mga gagawin. Nakita ko ang aking asawa na lumabas at may kinuha. Bigla kong binalik ang aking tingin sa grupo na nagmamasid. Kitang-kita ko sa aking mga mata ang pagpunas ng isang babae sa tumutulo nitong laway. Nakita ko ang asawa ko na sinapo ang kanyang tiyan at halatang namimilipit ito sa sakit. Muli kong pinaandar ang sasakyan at dumiretso papunta sa aming garahe. Nagulat ang grupo na iyon. Akala siguro nila walang tao sa kotse ko dahil nakatigil lamang ito. Nakita kong nagtakbuhan ang mga ito. Sinalubong ako ng ngiti ni Maria kahit medyo nakabusangot ito at ramdam kong may nararamdaman itong sakit. Agad kong tinanong ito kung ayos lang ba siya. Sinabi lang niyang humilab at nanigas ang tiyan niya kanina. Ngunit nawala rin naman kaagad. Mabilis ang sakit lang daw. Agad ko siyang inaya papasok at kinausap sila ni Mama tungkol sa aking nakita. Rason para mabahala kaming lahat. Ayun na daw ang simula ng panggagambala ng mga aswang sa amin. Malabo daw na mga magnanakaw iyon dahil naglalaway at biglang humilab ang tiyan ng aking asawa. Hapon pa lamang magsasara na kami at magsasaboy ng mga asin at bawang sa paligid ng bahay kahit pa sa bubong para daw hindi makalapit sa aming tirahan ang mga aswang at hindi kami mapahamak sa aming pagtulog. Dahil base sa kwento, naninira nga daw ito ng mga bahay at mang-atake kapag tulog ang biktima. At yun nga, sumapit ang gabi habang naghahapunan kami. Nakarinig kami ng parang mga nagbubulungan sa hindi namin maintindihang salita. Pagkatapos noon, nakarinig kami ng ngiyaw at tahol ng aso. Sobrang nakakabaliw ang paligid ng mga oras na yon. Yumakap na rin si Maria sa akin dahil sa takot.
hanggang sa umiyak na ito bigla. Sobrang sakit raw ng kanyang tiyan at hindi na raw niya kayang tiisin pa. Naninigas daw na parang may humuhugot sa anak namin. Nakakarinig kami ng pagbungkal sa lupa at mga takbo na tila umaaligid sa aming bahay. Kasabay nito ang iyak ng sanggol na hindi namin alam kung saan ang gagaling. Patagal ng patagal, palakas ng palakas ang hiyaw ni Maria. Natataranta na kami kasi hindi na namin alam kung ano ang gagawin. Agad kumuha si Mama ng tilang itim para takpan ang tiyan ni Maria at taimtim kaming nagdasal. Mag-alas 4 na ng madaling araw nung nawala ang ingay. Pagbukas namin ng harang, nakita namin ang aming bakod na sira na ito. Nagsilapitan din ang aming mga kapitbahay at tinanong kung ayos lang ba kami. Rinig daw kasi nila ang ingay kagabi at natatakot rin sila kaya hindi sila makatulong sa amin. May sumubok ring sumilip sa bintana at nakakita sa mga nilalang na mga payat na sobrang tatangkad daw. Para daw iyong itsura ng kambing. May mahabang binte at may mga pakpak. Nagtatatakbo-takbo daw ang mga iyon sa aming bakuran. Ngunit hindi makalapit sa aming bahay dahil raw sa may mga pangontra kami. Kailangan raw namin mas maging handa sa muling pagkagat ng dilim. Hindi raw kami sigurado kung anong maaaring mangyari dahil nagsimula na sila sa panggagambala. Marami daw sila kaya kahit lumaban kami, di namin kakayanin ang lakas nila. Inabutan kami ng tig-iisang buntot page ng mga kapitbahay. Pangdepensa daw iyon sa mga aswang dahil takot silang matamaan ito. Magkakaroon daw kasi sila ng sugat na hindi nagagaling at magdudulot ng impeksyon na magsisilbing rason sa kanilang kamatayan. Nagpasalamat kami sa mga ito at mas dinagdagan pa ang aming mga proteksyon sa bahay. Hindi na kami lumabas at nanatili na lamang kalmado sa loob. Pagsapit ng tanghali, bumuhos ang napakalakas na ulan kasabay ng pagkulog at pagkidlat. Kahit ganoon ang panahon, napanatag kami dahil, sabi ng mga matatanda, takot daw sa ulan ang mga aswang dahil maalat daw ang tubig na papatak sa kanilang balat. Nakatulog kami sa sobrang lamig. Nagising kami bandang alas 6 na ng gabi. Tumila na ang ulan at medyo maaliwalas na ang paligid. Akala namin magiging normal na gabi lang at walang aswang na magpaparamdam. Ngunit mali pala kami ng mga oras na iyon. Sumapit ang alas 8 ng gabi nang mag-ingay ang aming mga bubungan at makarinig kami ng pagkusko sa aming mga bintana. Nagsimula na namang umiyak si Maria dahil naninigas at nakakaramdam siya ng pag-ikot ng hangin sa kanyang tiyan. Kasabay nito ang pakiramdam na parang nilalampirot ito. Doon namin napagtanto na natunaw lahat ng asin na sinaboy namin dahil naulanan ito. Nagpanik na kami ng mga oras na iyon. Kinabahan na kami sa aming sasapitin hanggang sa nakaisip ng paraan si Maria. Gusto nitong lumabas ng bahay at tumakbo sa gulayan.
para magkaroon kami ng sobrang daming proteksyon. Dahil na rin maraming bawang at asin ang naroroon. Napaisip ako, dahil kung lalabas kami, malaki ang tsansa na mapahama kami dahil aatakihin kami ng mga aswang. At ang masama pa ay, madagit pa kami at makuyog. Nagalit si Maria at sinabing, makinig na lamang kami sa kanya upang wala ng problema. Ngunit hindi kami sigurado sa maaaring mangyari kung sakaling lumabas kami. Pero syempre, nagtiwala ako sa plano ng aking asawa. Pinain ko na lamang ang aking sarili para malibang ang mga nilalang. Nauna akong lumabas sa aming pintuan at nagsisigaw na parang baliw para maagaw ang atensyon ng mga nilalang na iyon. Katakot-takot ang mga itsura ang humarap sa akin. Nagliliwanag ang mga mata nito. Nakalabas ang mga pangil habang naglalaway. Kakaiba ang pakiramdam ko sa mga nilalang na iyon, na tila nagkita-kita na kami at parang kilala ko sila. Nanginginig ako noon habang hawak ang buntot page. Nakikipagtitigan ako sa mga aswang na galit hanggang sa nakarinig ako ng sigaw. Si Maria. Sumigaw ito na pinapatungo na ako doon dahil sobrang sakit na daw ng tiyan niya. Agad akong tumakbo sa direksyon ng aking asawa. Ramdam kong nakasunod sa akin ang mga nilalang. Pumasok ako sa gulayan. Ramdam namin sa aming paligid ang paglibot ng mga aswang. Kitang-kita namin ang mga paa nitong lumilipot sa amin. Gawa lamang sa kahoy ang gulayan, kaya sigurado kaming magigiba ito anumang oras. Nakaisip kami ng plano. Ibinuhos namin ang mga sako ng bawang sa aming paligid para ikalat at sa oras na magiba ang mga dingding, kanya-kanya kaming dakot ng mga asin habang tahimik na nagdadasal para sa aming kaligtasan. Hinayaan namin ang mga nilalang na wasakin ang bubong at dingding. Hindi rin nagtagal at nagiba na nga ang lahat. Nilakasan namin ang aming loob kahit napapalibutan na kami ng mga nilalang na umaangil at naglalaway pa. Habang hawak-hawak ang mga asin, sabay-sabay namin itong binuo sa mga ito. Dahilan para magsisigawan ang mga ito sa hapde. Umuusok ang kanilang mga balat habang sumisigaw. Nagpatuloy kami sa pagbato sa mga ito. Walang humpay, walang tigil. Sinabayan namin ang pagsigaw at paghingi ng tulong sa aming mga kapitbahay. Naglabasan ang mga ito at tumulong sa amin upang magbato. Hindi na siguro kinaya ng mga aswang, kaya nagsiliparan ang mga ito papalayo. Naiwan pa ang isa, kaya agad itong hinarangan ng mga tao. Pinilit itong umamin kung saan sila nagmula at bakit sila pumapatay. Nagsalita ito at nagmamakaawa sa kanyang buhay. Ngunit hindi na ito pinatawad pa at pinaslang na rin kaagad. Ayaw na nilang makapurwisyo pa ang mga ito sa aming barangay. At kung hindi dahil sa aming negosyo na munti ko nang ipasara, hindi kami maliligtas, lalo na ang aming anak. Mabuti at sinunod ko ang aking asawa na huwag itigil ang produksyon ng gulayan. Sa ngayon po ay
May asawa na ang mga anak ko. Oo, hanggang ngayon naman, iba't ibang klase na ang negosyo ko. Meron akong hardware, meron akong pizza. Nakakagutom. At hanggang dito na lang po. Muli po, Henry ng Antique. Alright.